Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Ika-66 na taong kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinagdiriwang ngayong araw. Matagumpay na pamumuno sa bansa, hiling ni Vice President Sara Duterte para kay PBBM. Distribusyon ng fuel subsidy sinimula na ng LTFRB ngayong araw. Halayan, Cagayan, yanig ng 6.4 magnitude na lindol kagabi. 2 bata nasaktan matapos bumagsak ang pader ng kanilang bahay. Death toll sa Libya inaasahang tataas pa bunsod ng matinding pagbaha. At bagong iPhone 15 inilunsad na ng Apple. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, September 13, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Sa gitna ng mga hamong kinakaharap ng sektor ng agrikultura, may hiling si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang kaarawan ngayong araw. Samantala, kahapon isang executive order ang nilagdaan ng Pangulo ukol sa moratorium sa pagbabayad ng utang ng mga benepisyaryo ng lupang agraryo. Narito ang report ni Nel Maribohok. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging maayos na ang sektor ng agrikultura. Ito ang hiling ng Pangulo sa kanyang kaarawan ngayong araw. Ako, maging maayos na ang agrikultura at malaman na natin kung ano ba talaga ang weather, wet season ba o dry season, para naman matulungan natin yung mga farmer natin. Yun lamang naman ang aking panalangin pa rin hanggang ngayon. Si Pangulong Marcos ang kasalukuyan tumatayong kalihim ng Department of Agriculture. Nahaharap sa issue sa bigas ngayon ng bansa sa gitna ng pagpapatupad ng price cap ng Administrasyong Marcos. Kahapon, pinulong ni Pangulong Marcos ang ilang ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, target na makumpleto ang pamamahagi ng livelihood assistance para sa rice retailers bago ang election spending ban sa September 15. The President instructed us to finish this as the soonest possible time. He likes the idea of finishing it by the 14th, pero we told him na we really want to, we have applied for an exemption in the eventuality na may mga unforeseen circumstances that will cause some delay. Ang mga maliliit na rice retailers ang apektado sa pagpapatupad ng Executive Order No. 39 na nagtatakda ng price ceiling ng bigas sa 41 pesos per kilo sa regular milled rice at 45 pesos naman sa well-milled rice. Nantanungin ng Pangulo kung hanggang kailan ipatutupad ang price cap sa bigas, sagot ni Pangulong Marcos. Alam niyo, pag may sinabi akong sagot dyan, yung preso susunod dyan. Lahat yan, sasabihin ko, pag sinabi ko na whatever, pag-a-adjust lahat. Kaya hindi magiging effective yung price cap. So, tignan na lang natin kung paano ang takbo. Kahapon, nilagdaan naman ni PBBM ang Executive Order No. 4 para mapalawig pa ng 2 taon ang moratorium sa pagbabayad ng utang ng agrarian beneficiaries na hindi saklaw ng Emancipation Law. Kasabay nito, ipiniresinta kay Pangulong Marcos ng Department of Agrarian Reform ang Implementing Rules and Regulations ng Republic Act No. 11953 o New Agrarian Emancipation Act. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Samantala, nagpaabot ng pagbati si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng ika-66 na taong kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bukod sa prosperity, good health at happiness, iniling rin ni BP Sara para sa presidente ang successful presidency o ang matagumpay na pamumuno sa bansa. I want you to succeed as president because it would mean the strength, stability, and security of our beloved homeland. Always remember that it was not a Marcos only or Duterte diehard vote. It was a vote for Bongbong and Sara. Bukod kay BP Sara, kasama rin sa mga nagpaabot ng pagbati ang iba pa nating mga kababayan sa pamamagitan ng 10 satellite offices ng Office of the Vice President.
pa ring ituloy ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng ayuda sa mga rice retailer na apektado ng pinatutupad na price cap sa bigas kahit magsimula na ang spending ban sa September 15 kaugnay ng parating na barangay at SK elections. Kasunod ito ng ibinigay na exemption ng Commission on Elections para makapaglabas ng pera ang DSWD. Narito ang report ni Dante Amento. Inaprobahan ng Commission on Elections o COMELEC ang hiling ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na spending ban exemption. Ito ay para sa subsidy o ayuda na ibibigay ng DSWD sa mga rice retailer na apektado ng ipinatutupad na rice price freeze ng pamahalaan. Kahapon ay natanggap na ng DSWD ang notice ng COMELEC hinggil dito. Pero paalala ng COMELEC, ang pamamahagi ng ayuda ay hindi dapat makaimpluwensya sa anumang paraan kaugnay ng isasagawang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa October 30, 2023. Inaasahang mamamahagi ng kabuuang 800 million pesos ang DSWD sa mga apektadong rice retailer mula September 15 hanggang 30, 2023. Sa ilalim ng Omnibus Election Code o Batas Pambansa bilang 881 ay bawal ang paglalabas o paggastos ng public fund sa loob ng 45 araw bago ang halalan. Sino mang kandidato o individual na lalabag dito o hindi hihiling ng exemption ay maaring makasuhan ng election offense na may parusang hanggang 6 na taong pagkakakulong at tuluyang pagkadiskwalipika sa pagtakbo o paghawak ng posisyon sa pamahalaan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang ginagawang pamamahagi ng pamahalaan ng cash assistance para sa mga micro-rice retailers na apektado ng ipinatutupad na price ceiling sa bigas. Ngayong araw, halos nasa 1,000 rice retailers ang tatanggap ng ayuda mula sa iba't ibang mga lugar sa Metro Manila. Mula sa Marikina City, may report si Ray Pelayo live. Ray, dyan ba sa Marikina, nasa ilang rice retailers ang makakatanggap ng ayuda? Aga, nasa halos sa 400 yung inaasahan na pupunta dito sa Civic Center sa Marikina City para maka-avail nitong financial assistance na ibibigay ng gobyerno sa mga rice retailer na apektado ng price cap sa bigas. Ito ang lugar na sa pinakamarami ang bilang ng mga benepisyaryo. Nagsasagawa din ng payout ngayong araw sa Pasig, Mandaluyong, Makati, Valenzuela at Pateros. Tatanggap ang mga ito ng tig 15,000 piso. Kailangan lamang na kasama sila sa listahan ng DTI at papasa sa verifikasyon ng DSWD. Sa datos na nakuha natin sa DTI ay halos 600 na yung nabigyan ng ayuda sa NCR mula Sabado hanggang kahapon. Pag-uusapan pa ng mga concerned agencies kung hanggang kailan mamahagi ng ayuda. Pero ayon sa DTI, itutuloy nila ito sa mga susunod na araw dahil nga nakakuha sila ng exemption sa COMELEC sa spending ban na umpisang ipatupad September 15. Ito ay kaugnay nga nitong nalalapit na barangay at SK election. Aga, ayon sa DTI ay nasa halos 6,000 yung pangalan ng nasa listahan ng maaaring maging benepisyaryo nitong payout na ayuda para dun sa mga rice retailer na apektado ng price cap. Aga? Maraming salamat, Ray Pelayo. Simula na ngayong araw ang pamamahagi ng fuel subsidy ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon sa LTFRB, makakatanggap ng ayuda ang mga operator mapa-tradisyonal o modern na public utility vehicle o PUVs. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, paano ang sistemang ginagawa ng LTFRB sa pamamahagi nitong fuel subsidy? Ella, ayon sa LTFRB, i-distribute itong fuel subsidy sa pamamagitan ng mga digital payment system o digital banking. Kasama dyan yung e-wallet, yung digital banking at yung fuel subsidy cards na rehistrado na sa fuel subsidy program. Ang kwalifikasyon para dun sa mga benepisyaryo, kailangan meron silang
rehistradong prangkisa mula sa PUB at nakarehistro din sila sa LTFRB. Simula ngayong araw, September 13, ipamamahagi na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang nasa 3 billion pesos na fuel subsidy. Paraan ito upang maibsan ang gasto sa petrolyo ng mga pampublikong sasakyan at iba pang mode of transportation. Batay sa Memorandum Circular ng LTFRB na naglalaman ng guidelines sa implementasyon ng fuel subsidy program, kabilang sa mga target beneficiaries ay ang mga operator ng Public Utility Jeep o PUJ, PhilCabs, UV Express, minibus, public utility buses, shuttle services, taxi, tourist transport services, school transport services, TNVS, delivery services at mga tricycle. 10,000 pesos ang tatanggapin ng mga modern PUJ at UV Express, habang 6,500 naman sa iba pang PUV, mapamodern o hindi. 1,200 pesos sa mga delivery service providers at 1,000 pesos sa mga tricycle drivers. Ayon sa LTFRB, nakabatay ang halaga ng matatanggap na subsidy kung gaano karaming konsumo ng petrolyo ang nagagastos ng isang pampublikong transportasyon. Binigyang din naman ni LTFRB Chairman Atty. Chofilo Guadis III na ang fuel subsidy ay pakikinabangan ng lahat, mapamodern man o hindi, maging ng mga tradisyonal na jeep na hindi pa kasama sa consolidation na bahagi ng modernization program. Nasa 1.36 million operators at drivers ang inaasahang magiging benepisyaryo ng programa. At Ella, mamayang hapon meron namang itinakdang press conference ang LTFRB at doon natin makikita kung ilan na yung mga mabibigyan nitong fuel subsidy, pati yung paglilinaw doon sa iba pang guidelines sa paraan kung paano mai-distribute itong ang fuel subsidy para sa mga pampublikong transportasyon. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. JP, ito bang fuel subsidy, pwede ba itong i-convert into cash? Ella, ang sabi ng LTFRB, titiyakin nila na itong fuel subsidy ay magagamit lamang doon sa pagbili ng petrolyo. Kung halimbawang jeep yan, ay gagastusin lang para doon sa pagbili ng diesel. Meron kasi yung mga card, kagaya nung sa fuel subsidy program, hindi yun pwedeng i-convert ng cash, kundi gagamitin lang dun sa mismong gasolinahan at ang pwede lang nilang ma-avail ay yung diesel na gagamitin nila para dun sa kanilang jeepney. Ella? Okay. Maraming salamat. JP Nunez, live na nagulat mula sa Quezon City. Apektado ng low pressure area ang ilang lugar sa Luzon. Ayon sa Pag-asa, as of 3 a.m. kanina, huli itong namataan sa layong 610 kilometers sa silangan ng Itbayat, Batanes. Magdudulot ito ng kalat-kalat na pag-ulan sa Bicol, Aurora at Quezon. Parehong kondisyon ng panahon rin ang mararanasan sa Metro Manila, Visayas, Zamboanga Peninsula, BARMM, Sacsargen, Mimaropa, the rest of Calabarzon and Central Luzon, La Union, Pangasinan at Benguet. Ito ay dahil naman sa epekto ng habagat. Ayon sa Pag-asa, maliit pa rin ang posibilidad na maging bagyo ang LPA. Samantala, balikan natin muli ang live report ni Alan Manansala hinggil sa konstruksyon ng Rojas Boulevard Promenade sa Pasay City na nagkakahalaga ng nasa 70 million pesos. Alan, ano-ano ba yung nakapaloob dito sa parke at medyo may kalakihan ng pondo na gagamitin? Yes, Aga, ito kasing parke na itatayo dito ay nahahati sa tatlong area. Nandyan yung futsal area na isang ilalagay na mini field ng tila isang ball game, artificial turf na may kasamang benches, bleachers at fences. Gayon din meron ding kasama itong wellness plaza at isang pet park area naman para naman sa mga mahihilig mag-aalaga ng hayop. Ang Rojas Boulevard Promenade isang bunga ng ADAPT, a park project ng ahensya na naglalayo nitong itaguyod ang aktibong pamumuhay at makatulong sa kalusugan ng mga residente ng Metro Manila na sa pamamagitan ng rehabilitasyon at pagpapaunlad ng mga parke at pasyalan. Ayon kay MMDA Acting Chairman Atty. Don Artes, ay bahagi ng
kanilang urban renewal project ng ahensya para mag-develop ng mga open spaces. Narito pakinggan natin aga ang naging pahayag ni Attorney Don Artes, ang ating chairman ng MMDA. Para meron pong lugar ang ating mga kababayan na mag-spend ng time, mag-exercise, magpahinga at mag-bonding kasama ang pamilya. Aga sa loob nito magkakaroon ng lugar para sa futsal area, isang uri ng ball game na may artificial turf, benches, bleachers at fences. May wellness plaza din para sa mga mahihilig mag-jogging, mag-bike, gayon din. Meron ding sitting area at solar lamp post. At ang pet park naman para sa mga mahihilig mag-alaga ng hayop. Disyembre ngayong taon, aga nakatakdang tapusin ng MMDA at PRA ang proyekto, pero depende pa rin ito aga sa bilis ng konstruksyon kung may dapat bang baguhin o may dapat idagdag sa planong naaprobahan. Yan muna latest live mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Aga. Alan, sa pagsisimula bukas ng construction, hindi ba maapektuhan yung daloy ng trapiko or may sapat na construction area para hindi maapektuhan yung mga motorista? Oo, tama. Kaaga doon sa nabanggit mo, merong construction area at saka hindi makaka-apekto sa daloy ng trapiko dito sa gagawing pasyalan dahil maluwag at malawak itong spaces na tinutukoy ngayon ng MMDA at PRA na gagawing parke. Alright, maraming salamat, Alan Manansala. Nais ng Land Transportation Office na isailalim sa profiling ang mga individual na sangkot sa road rage incidents. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza II, pag-aaralan din nila kung maaari pandagdagan ang requirement sa pagkuha ng driver's license upang mas masala ang mga kukuha ng lisensya. Gaya na lamang ng pagdidisclose kung nagmamay-ari ng baril ang aplikante. Suportado rin anya ng LTO ang binubuong panukalang batas na magpapataw ng parusa sa mga masasangkot sa road rage incidents. Gusto ko nga ma-profile to para sa gadon sa pagbibigay ng lisensya, kung pwede namin incorporate sa mga requirements, mas maganda sana, no? Nagpakita na ang SUV driver na nakuna ng video na nanutok ng baril sa isang taxi driver sa Valenzuela City. Personal nitong isinuko ang kanyang baril sa mga otoridad, ngunit tumanggi muna itong magsalita hinggil sa insidente. Narito ang report ni Gladys Tuabi. Voluntaryong isinuko ni Marlon Malabote ang kanyang baril sa mga otoridad matapos i-revoke ang kanyang lisensya. Dahil sa panunutok nito ng baril sa isang taxi driver sa Valenzuela City noong August 19. Sa pagharap nito sa media kasama ang kanyang abogado na si Attorney Eliza Barquez, tumanggi itong ipakita ang kanyang mukha sa publiko. Ngunit kinumpirma niyang siya ang driver na nasa viral video. Nanghingi naman ang kanyang panig kung bakit humantong sa ganon ang pangyayari at kung handa ba siyang makipag-ayos sa biktima na si Henry Ong. Ang tanging sagot niya lamang, sa korte na lamang siya magpapaliwanag, lalo't wala pa silang natatanggap na kopya ng reklamo laban sa kanya. Lalabas naman po yung katotohanan kung bakit nangyari ay lang po. Thank you. Ayon kay Attorney Eliza Barquez, ang abogado ni Marlon, sa oras na matanggap na nila ang subpoena, ay magpa-file sila ng counter affidavit at doon na nila isusulat ang mga detalyeng kinakailangan. At handa rin silang sumunod sa due process. I respect po yung kanyang decision not to disclose. So I know that the public is asking and inquiring kung ano po talaga yung actual na nangyari and kung ano yung nararamdaman niya. But then again, we have the due process and we have to respect the constitutional right of the accused, or hindi pa nga po siya accused kasi wala pa pong naipa-file na case. Or kung may na-file man, he's still a respondent po doon. Hindi pa po accused, hindi pa po suspect. Samantala, upang maiwasan namang mangyari ang parehong insidente, ayon kay Mayor Wes Gatchalian, maglalagay ang lungsod ng karagdagang LED streetlights.
at CCTV cameras sa secondary roads nito. Hindi natin tinotolerate dito sa Valenzuela ang mga ganitong krimen o ganito pong mga tao, no? Dito po sa Valenzuela, maigi at strict natin pinaiiral po ang batas natin, batas on motor vehicles at mga ordinansa natin. At wala akong lugar ho dito ang siga-siga sa Valenzuela, no? Anumang rason yan, intoxicated, whatever it is, we should be responsible motorists. Nakipag-ugnayan na rin ang alkalde sa mga pulis na maglagay pa ng karagdagang checkpoints at paigtingin pa ang police visibility. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa mahigit 4,000 kaso na mga pulis ang naresolba na ng pambansang pulisya. Sa inilabas na datos ng PNP, nasa mahigit sa 900 dito ang inalis na sa serbisyo. Mula sa Camp Crame ang detalye hatid ni Lea Ilagan live. Lea, ano-anong mga kaso ng mga pulis ang naresolba na ng PNP? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Kinabibilangan niya ng mga paggamit at pagkakasangkot sa illegal na droga at iba pang paglabag sa mga police operation. Kaya naman, Ella, hindi daw titigil ang pambansang pulisya sa paglilinis sa kanilang hanay. Base kasi sa datos na inilabas ng PNP, nasa 4,082 na kaso na ng mga pulis mula January 1, 2022 hanggang August 30, 2023 ang kanilang nabigyan ng aksyon. Sa naturang bilang, nasa 935 na natanggal sa serbisyo, 242 ang na-demote, 1,850 ang na-suspend, 159 ang na-forfeit ang sweldo, 680 naman ang napagsabihan, 110 ang restricted at 106 naman ang binawian ng mga privileges. Kaugnay niyan, Ella, nagbabala ang pambansang pulisya sa mga pulis na hindi pa rin natatakot na gumawa ng mga katiwalian. Sinabi din ni Chief PNP Police General Benjamin Acorda Jr. na ipinaiintindi din nila sa mga pulis ang Police Operational Procedure o POP at ang Command Responsibility Doctrine. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lea Ilagan. Nanindigan ang Defense Department na kaya nitong magsagawa ng matagumpay na resupply mission sa BRP Sierra Madre, may tulong man o wala ng mga kaalyadong bansa. Kasunod ito ng issue sa namataang US aircraft kasabay ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Naniniwala naman ang Philippine Coast Guard na posibleng sponsored ng Chinese government ang pagpapakalat ng maling impormasyon sa usapin ng West Philippine Sea. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Naniniwala sa Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, J. Tariela, na posibleng mayroong hakbang na magpalaganap ng maling impormasyon kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Sa pagdinig ng Senado sa sitwasyon sa West Philippine Sea, naungkat ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros ang umano'y pagtataksil ng ilang Pilipino na dumidepensa sa mga aksyon ng China. Tinanong din ito ang opisyal kung naniniwala itong senyales na ito ng isang disinformation campaign na sponsored ng gobyerno ng China. Some of those journalists that we know that supports the efforts of the Philippine government in the West Philippine Sea receive emails trying to divert the attention and focus of the Filipino people instead of concentrating on the aggressive actions of China. They are diverting it to Vietnam. Based on my personal understanding, ma'am, of course, this kind of information operation will not be happening unless it's supported by a state actor. Samantala, kinumpirma naman ng Department of National Defense o DND na may koordinasyon sa Armed Forces of the Philippines o AFP ang eroplano ng US Navy na Poseidon na namataan kasabay ng isinagawang resupply mission sa Ayungin Shoal ng Philippine Navy at PCG. Dagdag ng DND, hindi rin isang warplane ang naturang US aircraft. Paliwanag naman ni Maritime Affairs expert na si Professor J. Batong Bakal, hindi direktang involved ang eroplano ng US Navy sa resupply mission at nagmamasid lamang mula sa himpapawid. Wala rin anyang nilabag ang US aircraft. Mayroon pong freedom of navigation and overflight po dun sa paligid ng Ayungin Shoal. So yung pong US military aircraft na nandun,
kahit ba may operation o wala pong nag-violate na international law sa paglipad niya doon at pagpanood doon sa mga nangyayari doon. Bakit po tayo pumapayag ngayon na ganito na nag-escalate meron ng Amerikano? Na-handle naman natin to ng 6 na taon na tayo-tayo lang. Na-handle ko nga yan, bangka lang dala ko eh. Bangka. Yung escalation po na nababanggit nyo, hindi po yan ngayon lang nangyari at hindi po yan dahil sa Amerikano, kundi dahil sa mga Chinese nga po na talagang in-increase yung pressure para patalsikin tayo sa West Philippine Sea. Nanindigan naman ng DND na hindi ito titigil sa pagsasagawa ng matagumpay na resupply missions sa mga tropa sa BRP Sierra Madre, may suporta man ng ibang bansa o wala. Sir, wala po tayong inaamin at hindi po tayo aamin na hindi natin kaya ang trabaho. Medyo may Amerikano o sinong ibang bansa po, kaya po ng Philippine Navy, kaya ng Philippine Coast Guard po yan. Hindi po tayo susuko dyan. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Binusisi sa pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang budget ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, kabilang na ang confidential funds nito na ginagamit umano upang labanan ang mga iligal na sugal sa bansa. Samantala, tinuligsa naman ng ilang mambabatas ang PCSO dahil sa hindi pagdalo ng mga tagapanguna ng ahensya sa budget deliberation. Narito ang report ni Rosalie Coz. Inihayag ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na ang confidential funds nito ang ginagamit upang labanan ng illegal gambling sa bansa. Ginawa ng isang PCSO official ang pahayag sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations sa 2024 proposed budget ng government-owned and controlled corporation. Ayon kay Lauro Patiag, Assistant General Manager ng PCSO, nasa 100 million pesos ang halaga ng confidential funds ng PCSO para sa taong 2023 at 25 million pesos na ang nagagamit nito ngayong taon. Dagdag pa nito, ginagamit ang pondo batay sa Joint Circular 2015 na inilabas ng Commission on Audit, Department of Budget and Management at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kaya nga ang question, ang mandate nyo is to eradicate illegal gambling in the country. Or what policy will you be implementing in order to stop the proliferation of the illegal gambling in the country? We have a budget for this from the confidential fund, from which we gathered information regarding illegal gambling activities in the provinces. And this is being processed po by the management po, and they coordinate with the law enforcement agencies. Samantala, tinuligsa naman ng ilang mambabatas ng PCSO dahil sa hindi pagdalo ng top officials sa deliberasyon ng 2024 proposed budget. Parehong wala sa budget hearing sina PCSO General Manager Mel Robles at PCSO Chairman Juni Cuwa. Hindi nakadalo si Robles dahil nasa biyahe umano. The big bosses of the government-owned and controlled corporation known as the PCSO wouldn't attend the budget hearings insofar as their budget is concerned, while secretaries of the different departments of government would be present. If it's really about courtesy, why are your two leaders not here? They are an embarrassment to the Bongbong Marcos administration. Where is the unity in PCSO? When your two leaders are not here? Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umiling ang Philippine Coast Guard o PCG sa mga mambabatas na mapondohan ang mahigit 100 milyong pisong intelligence funds para sa 2024. Sa budget hearing ng Department of Transportation, sinabi ni PCG Commandant Admiral Artemio Abo na hindi naaprubahan ang panukala nilang 144 million pesos na intelligence funds sa ilalim ng 2024 National Expenditure Program. We have submitted a very modest, a very conservative estimate, a conservative amount for the confidential intelligence fund for the Coast Guard. 10 million po for this year. But yeah,
So 10 million lang. Simula pa po yan noong 2013, 10 million po. Kasama rin sa hinihiling ng PCG ang dagdag pondo para sa fuel, oil at lubricant at pagpapaayos ng PCG vessels. Nangako naman si Senate President Juan Miguel Mig Zubiri na dadagdagan ang pondo ng ahensya. Now is the time, Admiral Abu, to ask us for your wish list because we have committed, all of us are united in committing our support to the armed forces and the Coast Guard. So mabuhay po kayo sa ginagawa niyo po. Target ng mababang kapulungan ng Kongreso na maumpisahan sa September 19 ang plenary deliberations para sa 5.768 trillion pesos na 2024 proposed budget. Tiwala naman si House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson at Marikina City Representative Stella Kimbo na matatapos ang plenary deliberations sa September 27. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, kailan ba natapos ang budget deliberations ng government agencies sa House Committee on Appropriations? Ella, terminated na gabi ng Martes, September 12, ang budget deliberations ng House Committee on Appropriations para sa 5.7 trillion pesos na budget sa 2024. August 10 ang umpisahan ang budget deliberations sa bawat ahensya ng pamahalaan. At ayon kay House Committee on Appropriations Senior Vice Chairperson at Marikina City Representative Stella Kimbo, on time na natapos ang budget hearing ng komite. Kaya naman target ng umpisahan ng plenary budget deliberations sa September 19 at matapos o maipasa sa third at final reading ang House Bill number 8980 o ang Fiscal 2024 General Appropriations Bill sa September 27. Ito ay upang maiwasan ang anumang delay at mai-reenact ang pambansang pondo. Nangako naman ng mambabatas na bubusisiin pa sa plenaryo ang pondo ng bawat ahensya ng gobyerno. Ayon kay Representative Kimbo, direktiba ni House Speaker Martin Romualdez na maipasa ang pambansang pondo on time. Sa September 29 ang huling araw ng sesyon ng Kamara bago ang adjournment sa September 30 hanggang November 5, 2023. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Naghain ng reklamong administratibo kahapon sa Judicial Integrity Board ng Korte Suprema ang mga abogado ni dating Senador Laila de Lima. Nais nilang patawan ng disciplinary sanction ng Korte si Muntinlupa Regional Trial Court Branch 256 Judge Romeo Benaventura. Si Benaventura ang huwes na humawak sa pinakahuli at natitirang drug case laban kay de Lima. Ngunit hindi nagtagal, nag-inhibit o binitawan din niya ang kaso matapos hilingin ng mga akusado kasama si de Lima dahil sa issue ng conflict of interest. Ito pong kaso ay isang administrative complaint na inihain ng mga complainants dahil po sa belated po na pag-inhibit po ng isa pong judge na humahawak sa kaso ni former Senator Laila de Lima. At sa pagtingin po ng mga complainants ay tainted po yung ganong klaseng belated inhibition at dahil dito ay nagkaroon ng sense of impropriety. Maaari nang magsumbong ang publiko sa Commission on Elections kung sakaling makakita ng mga insidente ng premature campaigning hinggil sa paparating na barangay at sangguniang kabataan elections. Mula sa Maynila, may report si Dante Amento live. Dante, paano ba magsumbong sa COMELEC nitong premature campaigning? Yes, Ella, mayroong binuo na isang task force ang Commission on Elections na tinatawag nilang COMELEC Task Force Against Premature Campaigning. At mayroon din silang email address, Ella, kung saan pwedeng magpadala ng mensahe ang ating mga kababayan kapag sila ay nakasaksi ng anumang insidente ng premature campaigning. Upang mapadali ang pagre-report ng publiko hinggil sa premature campaigning o maagang pangangampanya, hanapin lamang ang social media o Facebook page ng COMELEC na Task Force Against Premature Campaigning.
maaaring mag-report dito o magpadala ng mensahe kasama lang yung mga ebidensya tulad ng pictures o kaya mga video. Pwede rin ay padala ang reklamo o report sa email address na 2023 BSKE Premature Campaigning at comelec.gov.ph. Makakaasa ang ating mga kababayan na mabilis ang aksyon dito ng komisyon. Sa ngayon, Ella, mayroon ng nasa 300 na mga kandidato ang naisyuhan ng show cause order o pinagpaliwanag ng COMELEC dahil sa report ng maagang pangangampanya. Mayroong mga kandidato sa Maynila, Quezon City, Bulacan, Cavite, Rizal, Bataan, Nueva Ecija, Batangas at Pampanga. Samantala sa Visayas naman, mayroon din sa Cebu at Bukidnon naman at Zamboanga dyan sa Mindanao region. Ella, ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kapag hindi sila nakontento doon sa kanilang inisyong o paliwanag nitong mga kandidato sa kanilang inisyong show cause order, ay naasahan na sila ay maghahain personal ang COMELEC ng election offense. At mabigat ang parusa niyan, Ella, kabilang na dyan yung pagkakakulong ng 6 na taon o kaya tuluyang pagkadiskwalipika sa pagtakbo sa anumang posisyon sa ating pamahalaan. Ang campaign period kasi, Ella, para sa ating mga kababayan ang tumakbo sa barangay at gayon din sa Sangguniang Kabataan, itinakda po yan ng COMELEC sa darating pang Oktubre 19 hanggang 28 ng 2023. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Naihatid na ng Commission on Election sa Palawan ang mga election paraphernalia para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election sa October 30. Samantala, all set na ang PNP sa Palawan para sa ipatutupad na seguridad sa darating na BSKE. Mula sa Puerto Princesa City sa Palawan, makibalita tayo kay Andy Pagayona, live. Andy, saan pansamantalang ilalagak itong mga election paraphernalia dyan sa Palawan? Yes, magandang tanghali, Ella. Pansamantala itong mananatili sa Provincial Treasurer's Office ng Kapitolyo ng lalawigan ng Palawan at nakatakdang kunin sa mga susunod na araw. Dumating nga kahapon sa lalawigan ng Palawan ang mga election paraphernalia na inihatid ng Commission on Election o COMELEC para gamitin sa nalalapit na barangay and sangguniang kabataan election o BSKE sa darating October 30, 2023. Sa inilabas na post ng Provincial Information Office ng Kapitolyo sa Palawan, aabutin ng nasa 335 na package ng election paraphernalia ang dumating mula sa Kamaynilaan para sa mga munisipyo ng Palawan. Ilan sa mga dumating ay ang tally sheets, paper seals, certificate of receipts of official ballots, official receipts of election returns, envelope for election returns, envelope for official ballot, certificates of votes at iba pa. Ilan lamang ito sa mga election paraphernalia na gagamitin sa mga munisipyo. Samantala ay naman sa Provincial Police Office, nakahanda na ang kanilang mga tauhan sa buong lalawigan ng Palawan para sa seguridad sa darating na BSKE sa susunod na buwan. Sa ngayon ay wala namang umanong mga lugar sa lalawigan na masasabing hotspot pagdating sa eleksyon. Ella, ang mga eleksyon paraphernalia na dumating sa Palawan ay posibleng kunin sa mga susunod na araw ng kanilang mga municipal treasurers sa kanilang mga munisipyo. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Palawan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Andy Pagayona. Nagdagdag ng puwersa ang mga tauhan ng Police Regional Office sa Cordillera sa 13 barangay na nasa yellow category. Ito'y upang matiyak na magiging mapayapa ang sitwasyon sa lugar habang papalapit ang barangay at sangguniang kabataan election. Ang detalya hatid ni Grace Flores live. Grace, kumusta dyan sa Cordillera? Meron na bang naitala ng election-related violence? Ella, wala pang naitatalang election-related violence dito sa Cordillera Administrative Region ayon sa pamunuan ng Police Regional Office Cordillera. Binabantayan nga ng Police Regional Office Cordillera Region of Procor ang 13 barangay na isinailalim sa Yellow Alert category kaugnay ng barangay at sangguniang kabataan election sa October 30. Ayon kay Brigadier General David Peredo, Procor
Regional Director, ang dilaw na kategorya ay ang pagkakaroon ng matinding tunggalian sa politika. 10 ang nasa lalawigan ng Abra habang 3 naman sa Kalinga. Ayon pa kay Peredo na ang mga plano ay isinasagawa para sa paglalagay ng karagdagang puwersa sa mga tinukoy na lugar upang maiwasan ang posibleng paglala ng karahasan sa panahon ng halalan. Tiniyak ni Peredo ang kahandaan ng pambansang pulisya ng Pilipinas sa pamamagitan ng patuloy na pagsusuri at pagsasaayo sa sitwasyon sa bawat lugar. Binigyang diin niya na walang mga lugar na pinagkakaabalan sa rehiyon kung saan ang mga komunistang rebelding grupo ang nababahala dahil humina ang mga ito dahil sa patuloy na operasyon ng militar at pulisya. Para sa mga political groups, sinabi ni Peredo na tinanggal na nila ang mga police, escort at bodyguard ng mga politiko. Mula nang ipatupad ang election gun ban noong August 28, sinabi ni Peredo na isang paglabag lamang ang kanilang naitala sa bayan ng Natonin Mountain Province na aresto sa isang checkpoint operation. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Flores. Niyanig ng malakas na lindol ang Calayan Island sa Cagayan pasado alas 7 kagabi. Batay sa earthquake information na inilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, umabot sa 6.4 magnitude ang pagyanig na may lalim na 10 kilometro. Dahil sa malakas na impact, isang bahay sa Barangay Sentro 2 ang bumagsak ang konkretong dingding. Nadagana ng gumuhong dingding ang 2 magkapatid na menor de edad na agad na isugod sa Calayan Infirmary. Nagdeklara si Mayor Jong Yopis ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa bayan ng Calayan kasama na ang mga island barangay. Ngayong araw, September 13, 2023, isasagawa ang inspeksyon ng lahat ng gusaling pampaaralan para na rin sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Napaulat na nagkaroon ng malalaking bitak ang mga gusali ng Calayan High School. Sa reported intensities ng PHIVOLCS, naramdaman ang intensity 4 sa Sinait, Ilocos Sur, habang instrumental intensities sa Apari, Gonzaga, Cagayan, Lawag City, Ilocos Norte. Intensity 3 sa Peña Blanca, Cagayan, Sinait, Vigan City, Ilocos Sur. Intensity 2 sa Ilagan, Isabela. At Intensity 1 sa Kasiguran, Aurora, Candon, Narvacan, Tagudin, Ilocos Sur. Pinangangambahan ang lubhang mataas na death toll sa Libya matapos manalasa ang isang bagyo at magdulot ng malawakang pagbaha. Nahihirapan ang rescue teams na ma-retrieve ang mga labi ng mga biktimang inanod sa dagat. Nasa 2,300 na tao na ang nasawi batay sa Ambulance Authority sa Derna, ang pinakaapektadong lungsod. 2 dams at 4 na tulay ang gumuho dahilan upang lumubog sa tubig ang halos buong syudad matapos tumama ang bagyong Daniel. Batay sa Red Crescent, pinangangambahan ang pagtaas ng bilang ng death toll dahil nasa 10,000 tao pa umano ang nawawala. Dose-dosenang buwaya sa China ang nakatakas sa isang breeding farm bunsod ng matinding pagbaha. Naglunsad na ng isang operasyon ang mga otoridad upang matugis ang mga nakawalang buwaya. Ang detalye sa ulat ni Abby Valdez. Dusa-dusa ng buwaya nakatakas sa isang breeding farm sa southern China nang magkaroon ng pagbaha dahil sa bagyong Haikui. Nasa 75 buwaya ang nakatakas nang umapaw ang lawa sa Guangdong Province. Bagaman ilang crocodiles na ang nahuli, gumamit na ng baril at nagsagawa ng electrocution ang local authorities dahil sa safety reasons. Batay sa Chinese state media reports, 8 reptiles na ang nahuli, subalit marami pa rin ang nakawala. Ang mga residenteng malapit sa area, pinaalalahanang manatili muna sa loob ng bahay. Lagpas 1 linggong nanalasa sa South Asia ang Typhoon Haikui. Naapektuhan ng China, Hong Kong, Taiwan at Japan. 7 tao ang nasawi dahil sa bagyo at 3 naman na nawawala dahil sa landslide at pagbaha sa southern China. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inilunsad ng Apple ang bago nitong iPhone, ang iPhone 15 na gagamit ng USB-C cable. Ginawa ng tech giant ang launching sa isang annual event araw ng Martes, September 12. Ang bagong iPhone handset na sisimulang ipagbili sa susunod na linggo ang kauna-unahang mayroong alternative charging port mula taong 2012. Sinabihan ng European Union ang tech giant na ihinto na ang paggamit ng sariling charging point. Ito ay upang maging mas madali ang buhay para sa consumer. Makapag-save at makatulong sa pag-reduce ng e-waste. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 15 na nagsasabi, "Tingnan nga ninyo na huwag gumanti ang sinuman ng masama sa masama, ngunit sundin ninyong lagi ang mabuti, ang isa'y sa iba at sa lahat." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan bang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.